Inaasahang mas mapapabilis pa ang paggulong ng hustisya sa bansa. Ito'y sa tulong na din ng mga makabagong forensic equipment na ibinigay ng Japan sa Pilipinas. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Hakbang para sa katarungan at karapatang pantao. Iyan ang pangunahing mapalalakas ng bagong forensic equipment na donasyon ng Japan sa Pilipinas. Itinurn over ang bagong instrumento na kinabibilangan ng mortuary refrigerators, autopsy carts at body scales sa National Forensic Institute sa University of the Philippines, Manila. Sa ilalim ito ng Institutional Investigation of Custodial Deaths Project ng Japan Ministry of Justice. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang hakbang na ito ng Japan ay parehong nagpapakita ng compassion at makatutulong para mapalakas ang forensic capacity ng Pilipinas sa pamamagitan ng local at international partnerships. Pagpapakita raw ito ng pagbibigay importansya sa buhay ng mga nasawi sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng dignidad at patuloy na paghahanap ng katotohanan. Ipinunto pa ni Bersamin ang kahalagahan ng kolaborasyon ng iba't ibang institusyon, lalo na sa pagpapalakas ng National Forensic Institute ng Pilipinas. Isa sa mga konkretong hakbang na binanggit niya ay ang nilagdaang Declaration of Cooperation to Strengthen Procedures to Investigate Custodial Deaths of Persons Deprived of Liberty noong Hulyo ng nakaraang taon. Batay sa kasunduan, ililipat sa UP Manila ang mga labi ng Persons Deprived of Liberty o PDL mula sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections sa Metro Manila para isailalim sa isang independent autopsy at forensic examination. Dagdag ni Bersamin, isa itong moral commitment para maitaguyod ang mabilis na pag-report at malayang investigasyon ng custodial deaths o pagkamatay ng individual habang nasa kustodiya ng mga otoridad. Ayon sa DOJ, makatutulong ang bagong forensic equipment sa pagtiyak na ang bawat PDL ay tinatrato ng may dignidad at pagsiguro na ang bawat buhay na nawala ay maiimbestigahan ng may transparency at accountability. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.